Malamig ang sahig sa ilalim ng swelas ng sapatos ni Dorothy habang naglalakad siya sa mahabang pasilyo ng ospital. Ang amoy ng antiseptic ay kumakapit sa kanyang puting uniforme, kasama ang bahid ng pagod na tila laging nakaukit sa kanyang muka. 3:00 na ng madaling araw at ang tahimik na gabi ay tanging binubulabog ng paminsan-minsang pag-ubo mula sa mga silid at ang malalim na ugong ng air conditioning. Nurse Dorothy, isang boses nang humihiyaw mula sa dulo ng pasilyo. Boses yun ni Dr. Raymond. Matikas ang kanyang tindig, laging may dalang notes sa kamay, at ang kanyang mga matay tila laging nakatingin sa kung saan, maliban sa mga pasyente. May bagong dating, matanda, mukhang walang pera. Ikaw na ang bahala. Huwag sayangin ang oras sa mga kaso na hindi naman makakapagbigay ng kita sa ospital. Kumuyom ang kamao ni Dorothy, ngunit mabilis niya itong niluwagan. Huminga siya ng malalim. Opo, Dok. Pupuntahan ko po kaagad. Umikot si Dr. Raymond. Ang kanyang puting coat ay humampas sa hangin. Bilisan mo. Kailangan ko ng report sa umaga. At siguraduhin mong hindi ka na naman magpapakabayani sa mga walang kakayahang magbayad. Hindi charity ang ospital na to. Ramdam ni Dorothy ang lamig ng bawat salita. Mas malamig pa sa hangin sa pasilyo. Tiningnan niya ang direksyon kung saan nakaturo si Dr. Raymond. Naroon sa emergency room ang isang matandang babae. Nakaupo sa wheelchair. Nakabaluktot ang katawan. Payat na payat. Ang kanyang balat ay tila papel na nagkulubot. At ang kanyang mga mata ay tila laging nakatingin sa kawalan. Ang kanyang damit ay luma at puno ng gusot. At ang kanyang buhok ay puti at magulo. Kumusta na po kayo, nanay? Lumapit si Dorothy. Lumuhod para magpantay ang kanilang mga mata. Ang amoy ng lupa at lumang damit ay sumalubong sa kanya. Ako po si Dorothy. Isa po ako nurse dito. Ano po ang pangalan niyo? Tiningnan siya ng matanda. Ang mga mata nito ay tila may malalim na lungkot. Rosa. Aling Rosa. Masakit ang dibdib ko, Ineng. Masakit na masakit. Ang boses nito ay mahina, halos bulong. Isang maliit na hikbi ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Walang-wala ako, Ineng. Wala akong pambayad, pero masakit talaga. Hinawakan ni Dorothy ang kamay ni Aling Rosa, malamig at nanginginig. Huwag po kayong mag-alala, Aling Rosa. Hindi po namin kayo pababayaan. Dito po kayo. Tingnan po muna natin kayo. Dinala ni Dorothy si Aling Rosa sa isang bakanteng kama. Sinimulan niya ang basic assessment. Kinuha niya ang vital signs. Pakiramdam niya ay napakababa ng presyon ng matanda at ang pulso nito ay mahina. May naririnig din siyang kaluskos mula sa baga nito. Aling Rosa, kailangan po kayong i-check ng doktor. May narinig po akong kakaiba sa inyong baga. Mukhang kailangan niyo po ng oxygen. Wala akong pera. Ulit ni Aling Rosa, ang mga matay tilay luluhod. Hindi ko kayo kayang bayaran. Huwag po kayong mag-alala, Aling Rosa. Kami na po ang bahala. Pagkatapos ay nagmadali si Dorothy upang harapin si Dr. Raymond. Natagpuan niya ito sa kanyang opisina. Nakaupo sa likod ng kanyang malaking mesa. Nagbabasa ng mga papeles. Dr. Raymond, si Aling Rosa po. Mahika po yata at mahina ang pulso. Kailangan po ng agarang atensyon. Tumingala si Dr. Raymond. Ang kanyang kilay ay nakakunot. Siya na naman. Sinabi ko naman sa iyo, Dorothy, huwag kang mag-aksaya ng oras sa mga kaso na hindi naman makakapagbigay ng revenue sa ospital. Marami pang pasyente ang naghihintay. Mga pasyenteng may kakayahang magbayad. Pero Dok, seryoso po ang kondisyon niya. Kung hindi po siya aksyonan agad, baka po lumala. Lumala? At ano? Mag-aaksaya tayo ng resources sa isang tao na hindi naman makakapagbayad? Dorothy, may policy tayo dito. Kailangan nating panatilihing stable ang financial standing ng ospital. Hindi tayo charity ward. Pero tao po siya, Dok. May karapatan po siyang mabuhay. At may karapatan din ng ospital na ito ay kumita. Hindi tayo nagpapatakbo ng negosyo para maging Santa Claus. Ngayon, bumalik ka sa iyong trabaho at hayaan mo akong magdesisyon kung ano ang dapat gawin. Nanginginig ang buong katawan ni Dorothy. Ang kanyang puso'y kumabog sa galit at pagkadismaya.
Ngunit hindi niya kayang pabayaan si Aling Rosa. Bumalik siya sa emergency room, kumuha ng oxygen tank at dahan-dahang ikinabit sa matanda. Ang tunog ng oxygen na dumadaloy ay tila musika sa kanyang tainga. "Salamat, Ineng. Salamat." Mahinang bulong ni Aling Rosa. "Ang bait mo." "Huwag po kayo mag-alala, Aling Rosa. Gagawin ko po ang lahat para matulungan kayo." Nagsimula si Dorothy na mag-set up ng fourth drip. Ang kanyang kamay ay nanginginig ngunit determinado. Alam niyang nilalabag niya ang utos si Dr. Raymond. Ngunit ang buhay ni Aling Rosa ang mas mahalaga. Maya-maya, naramdaman niya ang isang kamay na humawak sa kanyang balikat. Paglingon niya, nakita niya si Dr. Raymond. Ang kanyang mukha ay galit na galit. "Anong ginagawa mo, Dorothy? Sinabi ko na sa iyo na huwag kang mag-aksaya ng oras sa kanya." "Doktor, kailangan niya po ito. Nahihirapan po siyang huminga." "Nahihirapan? At sino ang magbabayad sa mga gamit na yan? Sino ang magbabayad sa oras mo? Dorothy, kinukuha mo ang pasensya ko." "Pero buhay po ang nakataya, Dok." "Buhay? Nasaan ang pera para sa buhay na yan, Dorothy? Kung ganyan ka magtrabaho, kung lagi kang lalabas sa linya, kung lagi mong lalabagin ang patakaran ng ospital, kung ganon, wala kang lugar dito." Natahimik si Dorothy, ang kanyang mga matay nagbabaga. "Hindi ko po kayang pabayaan ng isang tao na nangangailangan ng tulong. Dok, hindi po itinuro sa amin sa nursing school na tingnan ang pitaka ng pasyente bago gamutin." "Kung gayon, Dorothy, pakiramdam ko ay hindi ka nabibilang sa ospital na to. Simula ngayon, tanggal ka na sa trabaho." Bumagsak ang panga ni Dorothy. Ang kanyang puso'y tila tumigil sa pagdibok. "Ano po?" "Narinig mo ako. Tanggal ka na. Ngayon din." Nagsimulang umiyak si Aling Rosa. "Huwag niyo po siyang tanggalin. Ang bait-bait niya. Kasalanan ko to. Wala akong pera." "Manahimik ka, matanda," sigaw ni Dr. Raymond. "Ito ang resulta ng iyong kahirapan. Ngayon, Dorothy, lumabas ka na. Ngayon din." Tumingin si Dorothy kay Aling Rosa. Ang mga luha ay umaagos sa kanyang pisngi. "Huwag po kayo mag-alala, Aling Rosa. Hindi po ako aalis hanggat hindi po kayo maayos." "Dorothy, lumabas ka na. Ngayon din." Hindi sumagot si Dorothy. Nagpatuloy siya sa pag-aalaga kay Aling Rosa. Inayos niya ang fort. Sinigurado niya na tama ang daloy ng oxygen. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ngunit matatag. Maya-maya, narinig niya ang mga yabag ni Dr. Raymond na papalayo. Ang tunog ng mga sapatos ay tila dagundong ng kulog sa kanyang tainga. Alam niyang tapos na siya, ngunit sa sandaling iyon wala siyang pakialam. Ang mahalaga ay si Aling Rosa. Ilang oras ang lumipas, ang sikat ng araw ay nagsisimulang sumilip mula sa bintana. Medyo bumuti na ang pakiramdam ni Aling Rosa. Ang kanyang paghinga ay mas regular na at ang kanyang mga mata ay hindi na ganoong malungkot. "Salamat, Ineng," sabi ni Aling Rosa. Ang kanyang boses ay mas malakas na. "Salamat sa lahat. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung wala ka." "Ayos lang po yan, Aling Rosa. Trabaho ko po ang tumulong," sagot ni Dorothy, kahit na alam niyang wala na siyang trabaho. Maya-maya may pumasok sa silid. Hindi ito si Dr. Raymond. Ito ay isang babae na nakasuot ng corporate attire, kasama ang dalawang lalaki na mukhang security personnel. "Aling Rosa?" tanong ng babae. Ang kanyang boses ay formal. "Kumusta na po ang pakiramdam niyo?" Nagulat si Dorothy. Sino ang mga ito at bakit tila kilala nila si Aling Rosa? Bumangon si Aling Rosa mula sa kama. Inalis ang oxygen tube na tila wala lang at inayos ang kanyang damit. Nagulat si Dorothy sa biglang pagbabago. Ang matandang babae na halos hindi makahinga kanina ay tila biglang nagkaroon ng lakas. "Ayos na ako, attorney. Tapos na ang pagsubok," sabi ni Aling Rosa. Ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Walang bahid ng kahinaan na narinig si Dorothy kanina. Nagulat si Dorothy. "Pagsubok?" Lumingon si Aling Rosa kay Dorothy. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa pasasalamat. "Dorothy, salamat sa iyo. Ikaw lang ang nagmalasakit sa akin. Ikaw lang ang hindi tumingin sa aking kahirapan." "Aling Rosa,
Ano po ba ang nangyayari? Tanong ni Dorothy. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Ngumiti si Aling Rosa, isang malalim ng ngiti na nagpakita ng kakaibang kagandahan. Hindi ako si Aling Rosa. Ako si Gobernadora Rosalinda Rosa de la Cruz, at ang lahat ng ito ay tila isang pagsubok lamang. Bumagsak ang panga ni Dorothy. Gobernadora? Ang matandang babae na halos mamatay sa kanyang harapan ay gobernadora ng kanilang probinsya? Ang ospital na ito ay matagal nang nakikipag-ugnayan sa pamahalaan para sa dagdag na pondo. Ngunit bago ko sila bigyan ng pondo, kailangan kong masigurado na tama ang paggamit nila ng pera. At mas mahalaga, na tama ang kanilang pagtrato sa mga pasyente, lalo na sa mga mahihirap. Paliwanag ni Gobernadora Rosa. Kaya nagpanggap ako na isang mahirap na pasyente. Gusto kong makita kung paano nila tinatrato ang mga walang-wala. At ikaw, Dorothy, ikaw ang nagpatunay na may pag-asa pa. Pumasok si Dr. Raymond sa silid. Ang kanyang mukha ay mayabang pa rin. Anong ingay ito, Dorothy? Sinabi ko na sa iyo na lumabas ka na. At kayo naman, sino kayo? Lumingon si Gobernadora Rosa kay Dr. Raymond. Ang kanyang ngiti ay nawala at pinalitan ng matalim na tingin. Ako si Rosalinda de la Cruz, doktor, ang gobernadora ng probinsya. At ikaw, Dr. Raymond, ikaw ang bumagsak sa aking pagsubok. Nabuntla si Dr. Raymond, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkabigla. Gobernadora, pero papaano? Ang tanging nagawa mo lang ay tingnan ang aking pitaka. Hindi mo tiningnan ang aking kalagayan at ang aking muka. Tinanggal mo ang isang mahusay na nurse dahil lamang sa kanyang pagmamalasakit. Ang ospital na ito ay hindi dapat maging isang negosyo na kumikita sa sakit ng tao. Dapat itong maging isang institusyon ng pag-asa at pagmamalasakit. Gobernadora, nagkakamali po kayo. Ginagawa ko lang ang trabaho ko. Sinusunod ko lang po ang patakaran. Ang patakaran na nagpapabaya sa nangangailangan. Ang patakaran na nagtatanggal ng isang taong may puso. Dr. Raymond, ang iyong pagmamataas at pagiging makasarili ang nagbulag sa iyo. Ang ospital na ito ay hindi nagkakaroon ng karagdagang pondo mula sa pamahalaan hanggat ikaw ang namumuno dito. At bukod pa rito, ipapaimbestiga ko ang lahat ng iyong mga ginawa. Nanginginig si Dr. Raymond, ang kanyang mukha ay tila winalis ng lahat ng kulay. Gobernadora, pakiusap po. Bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. Ang pagkakataon ay ibinigay na sa iyo, doktor. At sinayang mo to. Ang pagsubok na ito ay hindi lamang para sa ospital, kundi para sa bawat individual na nagtatrabaho dito. At ikaw ang pinakamalaking kabiguan. Lumingon si Gobernadora Rosa kay Dorothy. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. Dorothy, ikaw ang nagpakita ng tunay na diwa ng pagiging isang nurse. Ang iyong malasakit ay hindi matutumbasan ng anumang halaga. Kaya naman, gusto kong bigyan ka ng pagkilala. Pagkilala po? Tanong ni Dorothy, hindi pa rin makapaniwala sa lahat ng nangyayari. Oo, hindi lamang namin ibabalik ang iyong trabaho, kundi bibigyan ka namin ng promotion. Ikaw ang magiging head nurse dito. At bukod pa rito, bibigyan ka namin ng scholarship para makapag-aral pa at mas lumawak ang iyong kaalaman. Nagsimulang umiyak si Dorothy, ngunit sa pagkakataong ito ay luha ng kagalakan. Maraming salamat po, Gobernadora. Maraming salamat po. Hindi, Dorothy. Kami ang dapat magpasalamat sa iyo. Ikaw ang nagpapakita na may pag-asa pa sa katauhan. Ikaw ang nagpapakita na ang tunay na paglilingkod ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa puso. Lumabas si Gobernadora Rosa mula sa silid kasama ang kanyang mga tauhan habang naiiwan si Dr. Raymond na nakatulala. Ang kanyang mukha ay puno ng pagsisisi. Ang kanyang pagmamataas ay naglaho at pinalitan ng takot at kahihiyan. Ang kanyang mundo ay gumuho sa isang iglap. Dumaan ang mga araw, ang balita tungkol sa pagsubok ni Gobernadora Rosa ay kumalat sa buong probinsya. Nagkaroon ng malaking pagbabago sa ospital. Si Dr. Raymond ay nasuspinde at inimbestigahan at kalaunan ay tuluyan ang natanggal sa kanyang posisyon dahil sa kanyang mga irregularidad at sa kanyang pagmamataas.
Marami pang ibang empleyado ang nakatanggap ng babala, habang ang mga tulad ni Dorothy ay binigyan ng karagdagang insentibo at pagkilala. Si Dorothy ay naging head nurse at ang kanyang malasakit ay naging inspirasyon sa lahat. Ang ospital ay nagkaroon ng bagong muka, isang muka na may mas nagmamalasakit sa kapakanan ng bawat pasyente, mayaman man o mahirap. Ang mga pasilyo ay hindi lamang amoy antiseptic, kundi amoy ng pag-asa. Isang araw habang naglalakad si Dorothy sa pasilyo, nakita niya ang isang matandang babae na nakaupo sa bench, nakangiti sa kanya, si Gobernadora Rosa. "Kumusta ka, Dorothy?" tanong ni Gobernadora Rosa. Ang kanyang boses ay puno ng kagalakan. "Ayos na ayos po, Gobernadora. Maraming salamat po uli sa lahat." "Huwag mo nang isipin yun. Ang mahalaga ay ang aral na natutunan ng lahat, na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa kung ano ang nasa iyong bulsa, kundi kung ano ang nasa iyong puso. Ang tunay na serbisyo ay hindi naghihintay ng kapalit, kundi nagbibigay ng walang pag-alinlangan." Nakangiti si Dorothy. Nakita niya ang pagbabago sa ospital, ang pagbabago sa mga tao. Ang tunog ng ospital ay hindi na lamang tunog ng sakit, kundi tunog ng pag-asa, tunog ng paggaling, at tunog ng pagmamahalan. At bawat tunog ng ventilator, at ang bawat tunog ng monitor, ang bawat ingay ng nurse na nagpapatahimik sa pasyente ay nagdala ng bagong kahulugan. At sa bawat araw, lumalakas ang pananampalataya ni Dorothy sa kabutihan ng tao, na sa kabila ng lahat, ang puso nang siyang magdidikta ng tunay na paglilingkod. At iyon, para sa kanya, ang pinakamagandang gantimpala. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? Makikicomment po sa baba kung ano man po ang inyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya, at sana po ay nagustuhan nyo ito. Please like, share, and subscribe. And click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.